Itinulak ng sariling manugang, pinanood ng sariling anak. Si Doña Tala, ang makapangyarihang reyna ng Makati, ay itinapon sa bangin na parang isang basurang walang silbi sa gitna ng malakas na bagyo. Habang nilalamon ng mga traidor ang kanyang yaman, ang reyna ay naging isang pulubing walang pangalan. Ngunit sa kanyang muling pagbangon, hindi korona ang kanyang kukunin, kundi ang katarungang matagal na ipinagkait. Sino ang tunay na bulag? Ang nawalan ng alaala o ang nakalimot sa utang na loob? Abangan ang kanyang pagbabalik sa Ang Reyna ng Mga Basahan. Hindi mo ba naramdaman, Tala? Matagal ka na naming gustong mawala. Pabigat ka lang sa buhay namin ni Sesya. Ang boses ni Ramil ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa gitna ng ugong ng papalapit na bagyo. Malamig ang bawat salitang binitawan nito, walang bahid ng pag-aalinlangan, at puno ng kasuklam-suklam na katotohanan. Sa gitna ng masukal at madilim na bahagi ng bangin sa Tagaytay, ang bawat kataga ay naging tila kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Doña Tala Soliman. Nakatayo ang tinaguriang reyna ng Makati sa gilid ng matarik na talampas, bit-bit ang isang balot na regalo. Sa loob nito ay isang marangyang balabal na gawa sa pinong seda at ginto na personal niyang hinabi sa loob ng 3 buwan para sa anibersaryo ng kasal ni Ramil at Sesya. Akala niya, ang gabing ito ay puno ng tawanan at pasasalamat. Akala niya, ang sorpresang biyaheng ito ay paraan ng kanyang manugang upang paglapitin muli ang kanyang loob sa kaisa-isang anak na si Sesya. Ngunit ang regalong yakap-yakap niya ay unti-unti nang nababasa ng malamig na patak ng ulan. Ang telang sumisimbolo sa kanyang tagumpay at pagmamahal ay naging tila isang mabigat na pasanin sa kanyang mga bisig. Nawala ng lakas ang kanyang mga daliri at sa isang iglap, ang mamahaling regalo ay nahulog sa maputik na lupa. Nayurakan ng sapatos ni Ramil na tila ba wala itong halaga. Hindi makapagsalita si Tala. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin, mahapdi at tuyot sa kabila ng malakas na buhos ng langit. Ang hangin na kanina ay nagdadala ng amoy, ng sariwang pino ay napalitan ng malansang amoy ng panganib. Ang kanyang puso, na dati ay matatag at puno ng awtoridad, ay tila isang kristal na dahan-dahang nagkakalamat hanggang sa maging piino at matalas na bubog sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa di kalayuan kung saan nakatayo ang anino ng isang babae sa loob ng kanilang sasakyan. Si Sisya, ang kanyang anak. Ang batang dati ay hinihele niya sa kanyang mga bisig. Ang batang ipinagpalit niya ang lahat ng oras at pagod upang mabigyan lamang ng marangyang buhay. Nakita ni Tala ang pag-awang ng mga labi ni Sesya, ngunit walang tunog na lumabas dito. Walang pagtutol, walang pagsaklolo, na natiling nakatitig ang kanyang anak. Malamig pa sa hanging amihan habang pinapanood ang sariling ina na itulak sa bingit ng kamatayan. Ramdam ni Tala ang bawat pintig ng kanyang dugo sa kanyang mga sentido, isang mabigat na tibok na tila nagsasabing ito na ang huli. Ang kanyang pandama ay naging tila isang malabong panaginip. Ang ulan na humahagupit sa kanyang balat ay hindi na niya nararamdaman dahil ang mas matinding hapdi ay nanggagaling sa loob mula sa pagtatraidor ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Sesya, anak. Ang bulong na ito ay halos hindi narinig sa gitna ng malakas na hangin, ngunit ang bawat pantig ay puno ng pait. Sa sandaling iyon, ang daigdig ni Doña Tala ay tila tumigil sa pag-inog. Ang lahat ng kanyang kayamanan, ang kanyang imperyo at ang kanyang pangalan ay biglang nawalan ng saysay. Siya ay hindi na ang makapangyarihang Doña Tala. Siya na lamang ay isang inang nagmamakaawa para sa isang sulyap ng pagmamahal mula sa anak na tumalikod sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Ramil. Ang mukha ay nakangisi. Isang ekspresyong malayo sa maamong tupa na ipinapakita nito sa loob ng mansyon.
Itinapat nito ang kanyang muka sa nanginginig na mukha ni Tala. Ang init ng hininga nito ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang banta. Sa isang malakas na tulak, naramdaman ni Tala ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay naging tila isang dahon na tinangay ng malakas na hanging amihan, nahuhulog sa madilim at walang hanggang kalaliman ng bangin. Habang lumiliit ang anino ng sasakyan at ang figura ng kanyang anak sa itaas, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa bawat pagkumpas ng hangin sa kanyang sugatang katawan. Hanggang saan ang kayang tiisin ng puso ng isang ina kung ang mismong kamay na kanyang inalagaan ang siyang kukuha ng kanyang hininga? Isang katawang basag, itinapon ng nagngangalit na dagat na tila isang pirasong kahoy na wala ng silbi sa dalampasigan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang malupit na paalala ng kanyang pagbagsak. Mula sa rurok ng kapangyarihan tungo sa kailaliman ng kawalan, ang buhangin na dumidikit sa kanyang sugatang balat ay tila mga libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan habang ang alat ng dagat ay humahapdi sa bawat galos na iniwan ng matatalas na bato ng Tagaytay. Sa gitna ng malabong paningin at paputol-putol na hininga, naramdaman ni Tala ang isang pares ng mga kamay. Hindi ito ang malambot at mabangong kamay ng mga masahista sa Makati, kundi mga kamay na magaspang, matitigas ang balat, at amoy dagat. Ito ang mga kamay ni Maki. Walang boses na lumabas sa mga labi ng binatang pipi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Habang dahan-dahang binubuhat ang tila wala ng buhay na katawan ng matanda. Ang bawat hakbang ni Maki sa ibabaw ng basang buhangin ay tila isang mabigat na martsa patungo sa kaligtasan. Dinala niya si Tala sa isang munting barong-barong na nakatayo sa gilid ng dalampasigan, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na gasera. Doon, naghihintay si Lola Bituin, ang matandang manggagamot ng baryo, na ang muka ay tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis at karunungan. Diyos ko, Maki, saan mo nakuha ang kawawang matandang ito? Ang boses ni Lola Bituin ay tila pagaspas ng mga tuyong dahon, puno ng gulat. Ngunit agad na kumilos. Sa tulong ng mainit na tubig at mga halamang gamot, dahan-dahang nilinis ng matanda ang mga sugat ni Tala. Ang bawat haplos ni Lola Bituin ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling florera na anumang oras ay maaaring tuluyang mabasag. Lumipas ang mga araw na ang tanging naririnig ni Tala ay ang tilaok ng manok sa madaling araw at ang malungkot na awit ng mga alon. Nang magdilat siya ng mga mata, ang nakita niya ay hindi ang kisaming gawa sa Italian plaster, kundi ang mga tagpi-tagping nipa at kawayan. Ang hangin ay hindi amoy mamahaling kandila, kundi amoy patis, tuyo, at usok ng kahoy. Saan ako? Sino? Sino ako? Ang boses ni Tala ay gumaralgal, tila isang makinang kinakalawang. Ang kanyang isipan ay tila isang malawak na disyerto, walang bakas, walang alaala. Ang tanging natira sa kanya ay isang madilim na pakiramdam ng pagkahulog at ang malamig na sulyap ng isang babaeng kamukha niya, ngunit hindi niya maalala kung sino. Dahan-dahang lumapit si Lola Bituin, bit-bit ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting luya. Huwag kang magmadali, anak. Ang mahalaga ay buhay ka. Dito sa amin hindi mahalaga kung sino ka dati. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Tiningnan ni Tala ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos at makintab, ay ngayon ay puno ng dumi at putik. Ang kanyang suot na mamahaling sutla ay napalitan ng isang luma at kupas na duster na pagmamay-ari ni Lola Bituin. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, isang instingto ng pagiging reyna na nagpupumiglas sa loob ng isang katawang tila basahan na. Kinuha ni Maki ang isang maliit at basag na salamin at iniharap ito kay Tala. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Tala ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa. May isang malalim na sugat sa noo na tila isang permanenteng marka ng kanyang trahedya. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay walang kinang, walang pagkilala. Sa isang sulok ng silid, nakita ni Tala ang isang lumang dyaryo na ginagamit na pantakip sa banga ng tubig. Isang pamilyar na mukha ang nakita niya roon. Isang marangyang babae na may suot na korona ng mga diamante. Ngunit sa ilalim ng larawan, ang mga titik ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Hindi niya mabasa ang sariling pangalan. Hindi niya alam na ang babaeng nasa larawan ay ang babaeng namatay na sa isipan ng lahat. Sa Manila, biglang nakaramdam si Tala ng isang matinding takot. Tila may isang malaking anino na pilit siyang hinahabol mula sa kanyang nakaraan, isang aninong may dalang patalim at lason. Napakapit siya sa braso ni Lola Bituin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng matanda. Bakit? Bakit parang ang sakit dito? Tanong ni Tala habang itinuturo ang kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa alat ng tuyong dagat sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak, ngunit ang bawat patak ay tila isang tahimik na panaghoy para sa isang buhay na hindi na niya matandaan. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahelang kalangitan, isang maliit na bangka ang dahan-dahang dumadaong sa di kalayuan. Isang estranghero ang bumaba mula rito. Nagtatanong sa mga mangingisda tungkol sa isang matandang babaeng nahulog mula sa bangin. Ang panganib ay hindi pa tapos. Ang mga lobo ay nagsisimula na namang maghanap sa gitna ng kadiliman. Tumingin ka sa mga kamay mo, anak. Dati sigurong malalambot ang mga yan. Pero dito sa amin ang lambot ay walang puwang sa gitna ng matitigas na bato. Ang tinig ni Lola Bituin ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan habang nakatitig si Tala sa kanyang mga palad na puno na ng paltos. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa harap ng isang tumpok ng mga lambat na kailangang tahiin. Ang bawat butas sa lambat ay tila isang sugat na kailangang gamutin, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nakalimot na kung paano kumilos ng may pakinabang. Sa paligid ng balon ng baryo, ang mga bulong ng ibang kababaihan ay tila mga bubuyog na humuhuni ng panunukso. Tingnan niyo ang napulot ni Maki, wika ng isang babaeng may bitbit na balde. Akala mo naman kung sinong prinsesa kung kumilos. Kahit pagkusot ng sariling duster, hindi alam kung paano sisimulan. Baka naman galing iyan sa kung saang mental hospital at itinapon na lang dito. Narinig ni Tala ang bawat salita. Bawat hagik-gik nila ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang natitirang dignidad. Gusto niyang tumayo, gusto niyang sumigaw, at sabihing hindi siya isang basahan, na siya ay isang reyna. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nakapinid. Ang tanging alam niya ay ang hapdi ng kanyang mga sugat at ang bigat ng balde na kailangan niyang bitbitin mula sa balon patungo sa kanilang barong-barong. Isang hapon, habang pilit na kinukuskus ni Tala ang isang mantsa sa kanyang kupas na duster, lumapit si Lola Bituin at naupo sa kanyang tabi. Kinuha ng matanda ang isang piraso ng hibla ng abaka at dahan-dahang ipinakita kay Tala kung paano ito hinahabi. Ang buhay, parang itong sinulid, Tala. Malumanay na sabi ng matanda habang ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may kakaibang sining. Minsan ay nagkakabuhol-buhol, minsan ay napuputol, pero kapag natuto kang magdugtong at maghabi, muli makakagawa ka ng isang bagay na mas matibay kaysa sa dati. Huwag mong madaliin ang pag-alala. Ang mahalaga, marunong kang yumuko sa lupa para matutong tumayo muli. Napahinto si Tala. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang pamilyar na kurot ang muling nagising. Ang paghawak sa hibla, ang amoy ng tuyong abaka. Parang bahagi ito ng isang nakaraang buhay na pilit kumakawala sa kadiliman. Ngunit sa tuwing susubukan niyang habulin ang alaala,
Isang matinding sakit ng ulo ang tila pumupukpok sa kanyang mga sentido. Pinipilit siyang bumalik sa kasalukuyang kahirapan. Gabi-gabi, ang hapunan nila ay binubuo lamang ng isang pirasong tuyo at isang mangkok ng kanin na niluto sa gatong. Ang usok mula sa kalan ay humahalo sa pawis ni Tala. Isang amoy na kailanman ay hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang pagkatao. Habang pinapanood niya si Maki na masayang kumakain sa kabila ng kanilang kakapusan, naramdaman ni Tala ang isang kakaibang emosyon. Hindi ito galit, hindi rin ito takot. Ito ay isang uri ng pagpapakumbaba na unti-unting dumudurog sa pader ng kanyang pagiging aristokrata. Isang umaga, habang naglilinis ng mga kalat na tinangay ng dagat sa harap ng kanilang dampa, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Tala. Isang lukot at basang pahina ng dyaryo, tila galing sa lungsod, ang nakadikit sa isang troso. Dahan-dahan niya itong pinulot at pinunasan ng putik na nakatakip sa balita. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng pahina, nakalarawan ng isang marangyang silid na puno ng mga bulaklak. Doon, nakita niya ang kanyang sariling litrato na may itim na laso sa gilid. Sa ibaba nito, may malalaking titik na nagsasabing pag-aalay para sa yao na si Doña Tala Soliman. Ngunit hindi ang kanyang litrato ang nagpatirik ng kanyang mga mata sa takot. Sa likod ng larawan ng kanyang burol, nakita niya si Ramil at Cecia. Magkahawak kamay ang dalawa, nakasuot ng itim. Ngunit ang mga labi ni Ramil ay may bakas ng isang mapanuring ngiti. Habang si Cecia naman ay nakasuot ng mga mamahaling alahas na pagmamay-ari ni Tala. Mga alahas na kailanman ay hindi niya ipinahiram sa kanyang anak. Biglang bumalik ang isang boses sa kanyang pandinig. Isang boses na puno ng lason at paghamak. Pabigat ka lang sa buhay namin. Nanginig ang mga kamay ni Tala. Ang papel na hawak niya ay unti-unting nayurak sa kanyang kamao. Ang putik sa kanyang mga paa ay tila naging kasing init ng apoy. Sa sandaling iyon, ang reynang minsang nabura ang alaala ay dahan-dahang nagising sa masakit na katotohanan na ang pinakamalalim na sugat sa kanya ay nagmula mismo sa sarili niyang dugo. Sino ang mga taong ito na buong tapang na naghahabi ng mga kasinungalingan habang siya'y ibinabaon sa putik ng kahihiyan? At bakit ang sarili niyang anak ay tila payapa? Tila mas magaan ang mundo nang wala siya. Patay na ako sa mundo nila, pero bakit ang sakit pa rin dito sa loob ko? Hindi iyon naibulong ni Tala. Nanatili ang tanong sa kanyang dibdib, parang tinik na ayaw matanggal, kumakapit sa bawat paghinga. Mahigpit pa rin niyang hawak ang lukot na pahina ng dyaryo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinagmamasdan ang larawan ng sariling burol, mga kandilang nakahanay, mga mukhang nagluluksa, at ang kanyang pangalan na nakaukit sa itim na kahon ng balita. Sa papel, wala na siya. Ngunit sa kanyang dibdib, buhay na buhay ang sakit. Sa loob ng maliit na dampa ni Lola Bituin, ang amoy ng pinapakuloang dahon ng pandan ay humahalo sa malansang simoy ng dagat. Ngunit para kay Tala, ang paligid ay biglang napalitan ng amoy ng mamahaling sampagita at mga kandilang gawa sa beeswax. Hindi na niya nakikita ang mga dingding na nipa. Ang nakikita niya ay ang puting kabaong na bakante, ang mga taong nakaitim na nagkukunwaring umiiyak, at ang kanyang anak na si Cecia na nakaupo sa harap, hawak ang kamay ni Ramil. Ang bawat detalye ay dahan-dahang bumabalik. Hindi na tila malabong panaginip, kundi parang isang pelikulang muling ipinapalabas sa kanyang isipan nang may nakabubulag na linaw. Naalala na niya ang lahat. Ang bawat pirma sa mga kontrata ng Soliman Textiles, ang bawat gabi na hindi siya natulog para lamang masiguro na hindi magugutom si Cecia. Ang bawat sakripisyo na ginawa niya upang itayo ang isang imperyo mula sa wala. At ang pinakamasakit sa lahat, naalala niya ang lamig ng mga kamay ni Ramil nang itulak siya nito, at ang nakabibinging katahimikan ni Cecia habang siya ay nahuhulog sa kawalan.
Isang matinding sigaw ang kumawala sa dibdib ni Tala. Isang tunog na puno ng hinagpis at puot na tila yumanig sa mga haligi ng munting barong-barong. Napabitaw siya sa hawak na baso at ang tubig ay tumapon sa sahig na kawayan. Lumilikha ng mga patak na mabilis na linuon ng lupa sa ilalim. Tala, anak, anong nangyayari? Nagmamadaling pumasok si Lola Bituin, kasunod si Maki na may dalang mga panggatong. Agad na dinaluhan ng matanda si Tala na ngayon ay nakaluhod sa sahig, nakakuyom ang mga palad at umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyong bumubuhos sa kanyang pagkatao. Hindi sumagot si Tala. Tumingin siya kay Lola Bituin at sa pagkakataong ito, wala na ang bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Ang maamong luz na nakilala nila sa loob ng ilang linggo ay biglang naglaho. Ang nakaharap sa kanila ngayon ay si Doña Tala Soliman, ang babaeng binuo ng bakal at seda, ang reynang binalutan ng sugat, ngunit hindi na patumba. Naalala ko na, Lola, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa bundok. Naalala ko na kung paano nila ako itinapon na parang basura. Naalala ko na kung paano pinanood ng sarili kong anak ang pagpatay sa akin. Lumapit si Maki at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Tala. Sa katahimikan ng binatang pipi, naramdaman ni Tala ang isang uri ng pagdamay na hindi niya kailanman nakuha sa kanyang marangyang mundo. Ngunit sa likod ng pasasalamat, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang puso. Isang apoy ng paghihiganti, ngunit higit sa lahat, isang katarungang kailangang makamit. Anong gagawin mo ngayon, anak? Tanong ni Lola Bituin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam ng matanda na ang pagbabalik ng alaala ay nangangahulugan din ng pagbabalik ng panganib. Tiningnan ni Tala ang kanyang mga kamay, magaspang, puno ng sugat at amoy lupa. Hindi mo na ako babalik bilang si Tala, wika niya habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay muling bumalik sa dati nitong kagalangan. Hahayaan ko silang magdiwang sa ibabaw ng aking kunwaring libingan. Hahayaan ko silang ubusin ang kanilang mga sarili sa kasakiman. Pero babalik ako. Babalik ako sa paraang hindi nila inaasahan. Kinuha niya ang lukot na pahina ng dyaryo at tinitigan ang mukha ni Ramil. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat, Ramil, pero nakalimutan mo na ako ang nagturo sa'yo kung paano humawak ng kapangyarihan at ako rin ang magtuturo sa'yo kung paano ito mawala ng buo. Sa labas, ang dagat ay nagsisimulang kumalma, ngunit sa loob ng puso ni Tala, isang bagyo ang kasalukuyang namumuo. Isang bagyong walang ititira. Binalingan niya si Maki. Maki, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan nating makipag-ugnayan sa isang tao sa Manila. Isang taong hindi kailanman tumalikod sa akin. Sino ang taong tinutukoy ni Tala? At hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang tunog sa gitna ng mga lobong naghihintay sa lungsod? Attorney, huwag kang matakot. Hindi pa ako sinusundo ng langit dahil may mga demonyo pa akong kailangang ibalik sa impyerno. Ang boses na yon, bagamat may bahid ng gasgas at pagod, ay sapat na upang malaglag ang hawak na pluma ni Attorney Dante sa loob ng kanyang opisina sa Makati, kung saan ang bango ng lumang papel at kape ay karaniwang nagbibigay ng kapayapaan. Ang biglaang paglitaw ng isang babaeng balot ng lumang bandana at suot ang kupas na damit ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Nanlaki ang mga mata ng matandang abogado. Ang kanyang hininga ay tila nabilanggo sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang mukhang puno ng peklat, ngunit may mga matang naglalagablab sa pamilyar na awtoridad. Doña Tala, ang nauutal na sambit ni Dante. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang mga kamay na tila ba natatakot na kapag hinawakan niya ang babaeng nasa harap niya, ay bigla itong maglaho na parang usok. Akala ko, ang sabi nila, ang bangin
ay hindi sapat upang tapusin ang isang inang pinagtaksilan, Dante. Tugon ni Tala habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang bandana. Inilalantad ang kanyang buhok na ngayon ay may mga hibla na ng pilak at ang sugat sa kanyang noo na tila isang pulang marka ng kanyang muling pagsilang. Ang utang na loob mo sa pamilya Soliman ay hindi pa bayad. Kailangan ko ang iyong tulong, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang anino. Sa loob ng ilang oras, ang silid ay napuno ng mabibigat na plano at mga katotohanang mas mapait pa sa kape. Hindi pumayag si Tala na tumawag ng pulis. Hindi siya pumayag na ilantad agad ang kanyang sarili. Para sa kanya, ang mabilis na pagkakulong ni Ramil ay isang marangyang parusa. Gusto niyang makita ang bawat hibla ng kanyang imperyo na unti-unting binabawi. At gusto niyang masaksihan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya sa puso ng kanyang anak. Kinabukasan, sa harap ng naglalakihang bakal na pintuan ng mansyon ng mga Soliman, isang matandang babae ang nakatayo. Nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang apron, at ang kanyang pangalan ay hindi na Doña Tala. Siya na si Luz, ang bagong tagalinis na ipinadala ng ahensyang lihim na pinapatakbo ni Dante. Ang pagpasok sa sariling tahanan bilang isang estranghero ay tila isang dahan-dahang paglaslas sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang sa makinis na marmol ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing siya ang naguutos sa bawat sulok ng bahay na ito. Ngunit ngayon, ang mga pader na dati ay puno ng kanyang mga paboritong pinta ay napalitan na ng mga modernong dekorasyong walang kaluluwa. Ang amoy ng bahay ay hindi na amoy sampagita. Amoy alak na ito at mabigat na pabangong hindi kay Tala. Hoy, ikaw! Bagong katulong! Isang boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Napahinto si Tala at dahan-dahang tumingala. Doon, sa tuktok ng grandiyosong hagdanan, nakita niya si Clarissa. Ang babaeng dati ay tinatawag niyang kaibigan ni Cecia. Ngunit ngayon ay nakasuot ng isa sa kanyang mga mamahaling sutla. Sa leeg nito ay kumikislap ang kwintas na diamante na ibinigay sa kanya ng kanyang pumanaw na asawa. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila isang sampal sa mukha ni Tala. Linisin mo ang dumi sa veranda. Nagkaroon kami ng party kagabi at ayaw ni Ramil na makakita ng kahit anong mantsa paggising niya. Utos ni Clarissa ng may kasamang mapanuring tingin. At huwag kang tumititig sa akin ng ganyan. Matanda, baka gusto mong matanggal agad sa unang araw mo? Yumuko si Tala. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Opo, ma'am. Ang kanyang pabulong na sagot. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at mababa. Habang naglalakad siya patungo sa veranda, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa pintuan ng master bedroom. Si Ramil. Lumabas ito na nakasuot ng marangyang robe. Ang kanyang muka ay puno ng kasiglahan. Tila ba ang pagpatay sa kanyang biyenan ang naging gamot sa kanyang katandaan. Humalik ito sa pisngi ni Clarissa, isang halik na puno ng pagmamay-ari. Sa gitna ng bahay na itinayo ng pawis ni Tala. Tumalikod si Tala at nagsimulang kumilos. Ang kanyang bawat kuskos sa sahig ay may kasamang panalangin ng pagtitimpi. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang dumaan siya sa tapat ng silid ni Cecia. Ang pinto ay nakapinid, ngunit mula sa loob ay naririnig niya ang mahina at paos na boses ng kanyang anak. Isang boses na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng isang madilim na panaginip. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila isang basong puno na at anumang sandali ay maaaring mag-apaw. Ang puot niya kay Ramil ay malinaw, ngunit ang sakit na dulot ng pagtalikod ni Cecia ay nananatiling isang bukas na sugat na patuloy na dinadaluyan ng lason. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Ramil. Naglakad ito patungo sa kinaroroonan ni Luz. Napahinto ang lalaki, ang kanyang mga mata
ay pumarada sa likuran ng matandang babae. May kung anong kilabot ang dumaan sa gulugod ni Ramil, isang pamilyar na pakiramdam ng awtoridad na tila humahawak sa hangin sa paligid ng bagong katulong. Ikaw! Tawag ni Ramil, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Humarap ka sa akin. Dahan-dahang lumingon si Tala, ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, hinahayaan ang kanyang mahabang buhok at ang bandana natakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na giyera. May kailangan po ba kayo, sir? Ang tanong ni Luz, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Huwag mong ipakita sa akin ang pangit mong mukha. Matanda. Nakakasira ng umaga ang makakita ng ganyang kapangitan sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang boses ni Ramil ay puno ng pandidiri habang dahan-dahang iniiling ang kanyang ulo. Nang mag-angat ng bahagya ang tingin ni Luz, sadyang ipinakita niya ang bahagi ng kanyang pisngi na may malalim na peklat, isang alaala ng matatalas na bato sa Tagaytay. Ang nakikita ni Ramil ay isang hamak na katulong na ang muka ay tila isang mapait na paalala ng kahirapan. Ngunit sa likod ng tabing ng buhok ni Tala, ang kanyang mga mata ay tila mga nagbabagang uling na handang tumupok sa lalaking nasa harap niya. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Ang mahinang tugon ni Luz habang mabilis na yumuyuko. Naramdaman ni Tala ang paglayo ng mga hakbang ni Ramil. Ang bawat tunog ng mamahaling sapatos nito sa sahig ay tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang ng nalalapit na paghuhukom. Nang masiguro niyang wala na ang lalaki, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Sesya. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng 1,000 pagsisisi. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng mamahaling pabango ay hinaluan ng isang mapanghi at nakakasulasok na amoy ng pagkakasakit. Doon, sa gitna ng malawak na kama na dati ay puno ng kulay at buhay, nakita niya si Sesya. Ang kanyang anak ay tila isang lantang bulaklak, maputla, tuyot ang mga labi, at ang mga matang dati ay kasing ningning ng mga bituin, ay ngayon ay wala ng pokus. Tila nakatitig sa isang mundong siya lang ang nakakakita. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clarissa. Bitbit ang isang baso ng gatas at isang maliit na puting tableta. Hindi napansin ng babae ang presensya ni Luz na abala sa pagpupunas ng mga muebles sa madilim na sulok. Gising na ang munti nating prinsesa. Ang nakakaunawang boses ni Clarissa ay puno ng panunuya. Inumin mo na ito, Sesya. Kailangan mo ito para hindi ka na maging pabigat kay Ramil. Alam mo namang pagod na ang asawa mo sa pag-aalaga sa isang baliw na tulad mo, di ba? Nakita ni Tala kung paano nanginig ang mga balikat ni Sesya. Ang kanyang anak ay tila isang batang takot na takot. Dahan-dahang kinuha ang gamot at inunom ito nang walang pagtutol. Clarissa, nasaan si Mama? Bakit? Bakit pakiramdam ko ay narito lang siya? Ang paos at nanginginig na tinig ni Sesya. Tumawa ng mahina si Clarissa, isang tunog na mas masakit pa sa sampal para kay Tala. Nasa ilalim na ng lupa ang mama mo, Sesya. Pinabayaan ka na niya. Iniwan ka niyang mag-isa dahil hindi mo siya kayang protektahan. Kaya huwag ka nang umasa. Ang tanging meron ka na lang ay ako at si Ramil. Sa dilim ng sulok, ang hawak na basahan ni Tala ay halos mapunit sa tindi ng kanyang pagkakasakal dito. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng mga kamay na bakal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak niyang kagamitan at yakapin ang kanyang anak. Sabihing, narito ang mama, anak, hindi kita iniwan. Ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagdidikta ng pagtitimpi. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin, kundi sa talim ng plano. Nang lumabas si Clarissa,
Dahan-dahang lumapit si Luz sa gilid ng kama. Nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot na naiwan sa lamesa. Hindi ito isang simpleng bitamina. Sa tulong ng mga itinuro ni Dante, alam ni Tala ang hitsura ng mga gamot na unti-unting lumalason sa isipan at nagpapahina sa katawan. Hinawakan ni Luz ang nanginginig na kamay ni Sesha. Ang balat ng kanyang anak ay malamig, tila ba wala ng daloy ng buhay. Sa isang iglap, nag-angat ng tingin si Sesha at nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa mga mata ng dalaga. Isang pag-asang tila isang aandap-andap na mitya sa gitna ng bagyo. "Mama?" Ang pabulong na tanong ni Sesha, ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa magaspang na kamay ni Luz, nanigas si Tala. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa labas ng silid, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Ramil na pabalik sa pasilyo. Ang tunog ng pinto na dahan-dahang bumubukas ay tila isang babala ng kamatayan. Hanggang kailan kayang itago ng isang ina ang kanyang pagkakakilanlan kung ang bawat luha ng kanyang anak ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang sariling kaluluwa? Ano ang ginagawa mo rito? Bakit nakahawak ka sa kamay ng asawa ko? Ang boses ni Ramil ay tila isang mabilis na kidlat na bumasag sa sagradong sandali sa pagitan ng mag-ina. Mabilis na binawi ni Luz ang kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay automatikong yumuko, habang ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay ginamit niya upang huwag tumingala at huwag ipakita ang nagbabagang puot sa kanyang mga mata. "Pasensya na po, sir. Nakita ko lang po na nanginginig si ma'am, kaya tiningnan ko kung may lagnat." Ang mahinang tugon ni Luz, ang boses ay sadyang ginawang nanginginig upang itago ang awtoridad na dati ay likas sa kanya. Tumingin si Ramil kay Sesha na ngayon ay muling bumalik sa pagiging tulala. Ang paningin ay muling nawalan ng direksyon. Isang mapanuring ngisi ang sumilay sa mga labi ng lalaki. "Umalis ka na rito, matanda. Tapusin mo ang trabaho mo sa baba at huwag kang basta-basta papasok sa silid na ito nang walang utos ko o ni Clarissa." Dahan-dahang lumabas si Luz, ngunit bago sumara ang pinto, narinig niya ang malamig na tawa ni Ramil at ang tunog ng pag-aayos nito ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Pagdating sa kusina, ang bawat sulok ng marangyang pasilidad ay tila nagpapaalala kay Tala ng mga panahong siya ang nagluluto para sa isang maliit at masayang Sesha bago pa man pumasok ang laso ng kasakiman sa kanilang tahanan. Kinuha ni Luz ang isang piraso ng sariwang sampalok. Ang mga kamay niya ay tila may sariling isip habang dahan-dahang binabalatan ito. Ang bawat hiwa niya sa mga gulay ay puno ng layunin. Hindi lang ito pagkain. Ito ay isang lunas. Ito ang paboritong sinigang na hipon ni Cecia, ang tanging pagkain na laging nagpapangiti sa kanyang anak noong ito ay bata pa. Ang amoy ng kumukulong sampalok, ang bango ng luya at sibuyas na humahalo sa simoy ng sariwang hipon ay dahan-dahang napuno ang buong mansyon. Ang bango ay tila isang invisible na kamay na humahaplos sa mga pader na puno ng puot, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa tahanang yon. Sa silid ni Sesha, ang kanyang ilong ay tila nagising mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagkaroon ng focus. Ang bawat langhap niya sa amoy na nagmumula sa kusina ay tila isang piraso ng alaala na dahan-dahang nabubuo. Isang imahe ng kanyang ina na nakasuot ng apron, tumatawa habang sinusubuan siya ng mainit na sabaw, ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. "Mama." Ang pabulong na sambit ni Sesha, ang kanyang mga tuyong labi ay dahan-dahang gumalaw. Nang pumasok si Luz bitbit ang isang tray, nakita niya si Sesha na nakaupo na sa gilid ng kama, ang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng may pag-asa.
Dahan-dahang inilapag ni Luz ang mangkok sa harap ng anak. Ang usok ng sabaw ay pumapaikot sa pagitan nila. Isang talinghaga ng kanilang ugnayan. Mainit, puno ng sustansya, ngunit mahirap hawakan. Kain na po kayo, ma'am. Masarap ang sabaw na ito. Ang malumanay na sabi ni Luz. Kinuha ni Sesha ang kutsara, nanginginig ang kanyang kamay. Sa unang higop ng sabaw, isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa mainit na likido. Ang lasa ay eksakto sa paraan ng pagluluto ng kanyang ina. Ang bawat lunok ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang kalamnan. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinutol ng pagpasok ni Ramil. Ang kanyang muka ay puno ng galit nang makita ang asawa na masayang kumakain. Ang presensya ng katulong na ito ay nagsisimula nang magbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Ano ito? Sino ang nag-utos sa iyo na magluto ng ganitong basura? Sigaw ni Ramil habang mabilis na lumalapit. Sa isang marahas na pagkilos, tinabig niya ang mangkok mula sa kamay ni Sesha. Ang mangkok ay nahulog sa sahig. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa mamahaling carpet at ang mga piraso ng porselana ay nagkalat sa paligid. Napasigaw si Sesha sa gulat, habang si Luz ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga palad ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Linisin mo ito, Luz, at pagkatapos mag-impake ka na. Ayaw ko nang makita ang mukha mo rito. Masyado kang maraming pakialam. Ang nagngangalit na utos ni Ramil habang dinuduro ang matanda. Tumingala si Luz at sa isang madaling sandali, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Ramil. Ang lamig at talim ng tingin ni Luz ay tila isang balisong na tumusok sa dibdib ng lalaki. May kung anong kilabot ang dumaan sa gulugod ni Ramil. Isang pamilyar na pakiramdam na dati ay nararamdaman lang niya sa harap ni Doña Tala. Bakit ka nakatitig ng ganyan? Ang nauutal na tanong ni Ramil. Ang kanyang tapang ay biglang hinaluan ng pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Luz. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga basag na porselana. Ang bawat piraso na kanyang hinahawakan ay tila isang pangako ng paghihiganti. Hindi pa siya aalis. Ang giyera ay nagsisimula pa lamang at ang lason na itinanim ni Ramil ay dahan-dahan ng nilalabanan ng lakas ng isang inang muling nagising. Siguraduhin mong wala ng bakas ng matandang iyon sa bahay na ito bago sumikat ang araw bukas. Masyado siyang mapapel at ayaw kong magkaroon ng kahit anong aberya sa gaganaping auction. Ang boses ni Ramil ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng mansyon. Sa loob ng maliit na silid ng mga katulong, nakatayo si Luz o si Doña Tala, habang dahan-dahang itinatago ang isang maliit at itim na kagamitang ibinigay sa kanya ni Attorney Tat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot na mapalayas, kundi dahil sa puot na unti-unti nang lumalampas sa kanyang kakayahang magtiis. Sa halip na mag-impake, dahan-dahang lumabas si Luz at tinahakang daan patungo sa silidaklatan, kung saan narinig niya ang mahihina at mapanuring tawa ni Ramil at Clarissa. Nagtago siya sa likod ng makakapal na kurtinang pelus. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay tila yumayakap sa kanyang pagkatao habang pilit niyang pinatitigil ang ingay ng sarili niyang paghinga. Don't worry, honey. Konting tiis na lang. Ang malanding tinig ni Clarissa ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Pagkatapos ng auction bukas, hindi lang tayo magiging bilyonaryo, kundi malilinis na rin natin ang kalat ni Tala. Si Sesha? I'm so tired of playing the best friend role to that junkie. Nakakasuka ang pagmumukha niya lalo na kapag nagmamakaawa siya para sa mga gamot na ibinibigay natin. Naramdaman ni Tala ang tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa bawat salitang binitawan ng babaeng itinuring niyang parang sariling anak noon. Si Clarissa, ang babaeng pinag-aral niya, binihisan at pinatuloy sa kanyang tahanan,
ay ang mismong ahas na ngayon ay dahan-dahang sumasakal sa natitirang hininga ng kanyang pamilya. Siguraduhin mong sapat ang dosis na ibibigay mo sa kanya bukas, dagdag ni Ramil. Ang boses nito ay walang bahid ng awa. Ayaw nating magkaroon siya ng eksena habang nilalagdaan natin ang turnover ng Soliman Textiles. After that, we'll send her to a special facility sa probinsya. Doon, sisiguraduhin nating hindi na siya makakaistorbo. Kailanman. Ang bawat pintig ng puso ni Tala ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa telang hawak niya. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa mismong laman ng mga traidor sa harap niya. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang pinindot ni Tala ang record button sa kanyang kagamitan. Ang bawat pagtatapat ng dalawa, ang bawat plano ng pagpatay at pagnanakaw ay naging tila mga matatalim na ebidensyang unti-unting bubuo sa kanilang sariling bitayan. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na galaw ang nagawa ni Tala na naging sanhi ng bahagyang paggalaw ng isang plorera sa gilid ng kurtina. Ang tunog ng pagkiskis ng porselana sa kahoy na lamesa ay tila isang kulog sa gitna ng nakabubulag na katahimikan. Sino yan? Ang sigaw ni Ramil habang mabilis na humahakbang patungo sa kinaroroonan ni Tala. Nanigas ang buong pagkatao ni Doña Tala. Ang kanyang hininga ay tila na bilanggo sa kanyang lalamunan. Ang bawat segundo ay tila isang taon habang nakikita niya ang anino ni Ramil na papalapit ng papalapit. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng kurtina. Unti-unting inilalantad ang kanyang kinaroroonan. Sa mga sandaling iyon, hindi takot. Para sa sariling buhay ang naramdaman ni Tala. Ang naramdaman niya ay ang init ng pagmamahal para kay Sesya at ang lamig ng katarungang kailangan niyang makamit. Kung ito na ang huling sandali ng kanyang pagtatago, sisiguraduhin niyang kasabay ng kanyang paglabas ay ang pagguho ng mundo ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ramil, honey, baka hangin lang yan. Pabayaan mo na. Kailangan nating ayusin ang mga huling dokumento. Ang boses ni Clarissa ang tila pansamantalang nagligtas sa kanya. Tumigil si Ramil. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kurtina ng ilang sandali bago dahan-dahang tumalikod. Bukas matatapos na ang lahat. Nang masiguro ni Tala na wala na ang dalawa, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay basa na ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng kahinaan. Ang kanyang pagkatao ay tila isang diamanting muling binuo sa ilalim ng matinding presyon, matigas, maningning, at handang pumutol ng kahit anong humarang sa kanyang landas. Naglalakad siya pabalik sa silid ni Sesya, dala ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang kaibigang itinuring na pamilya ay ang mismong naghahanda ng libingan para sa kanyang anak. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina upang bawiin ang lahat mula sa mga taong wala ng utang na loob. Dahan-dahang tinahak ni Luz ang pasilyo patungo sa silid ni Sesya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na hakbang patungo sa isang madilim na kailaliman. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ngunit ang mukha nito ay puno ng paghihirap. Ang mga kilay ay magkasalubong tila ba nakikipaglaban sa isang masamang panaginip. Lumapit si Luz sa gilid ng higaan at kinuha ang maliit na bote ng gamot na iniwan ni Clarissa sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan niya ito nang maigi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ito ang lason na dahan-dahang pumapatay sa diwa ng kanyang anak. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Luz ang bote at pinalitan ito ng isang kaparehong bote na naglalaman lamang ng tubig at asukal. Isang panandaliang lunas na ibinigay sa kanya ni Dante upang hindi tuluyang mawala sa katinuan si Sesya. "Konting tiis na lang, anak," bulong ni Luz.
habang dahan-dahang hinahaplos ang noo ni Sesha. Bukas, babawiin natin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Bukas, magigising ka na, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang tunay na Soliman. Biglang nagmulat ng mata si Sesha. Ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit ang init ng kamay na humahaplos sa kanya ay tila isang pamilyar na yakap na matagal na niyang hinahanap. Mama, ikaw ba yan? Ang paos na tanong ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay pilit na inaabot ang laylayan ng apron ni Luz. Nanigas si Tala. Gusto niyang sumigaw ng oo. Gusto niyang sabihing narito na siya upang tapusin ang paghihirap nito. Ngunit narinig niya ang tawanan ni Ramil at Clarissa na papalapit sa pasilyo. Kailangan niyang maglaho. Kailangan niyang manatiling isang anino hanggang sa huling sandali. Inumin mo ang gamot na ito, ma'am. Magiging maayos ang lahat. Ang tanging nasabi ni Luz, bago mabilis na tumayo at lumabas patungo sa balkonahe, hinahayaan ng kadiliman na muling lamunin ang kanyang pagkatao. Mula sa labas, tiningnan ni Tala ang malawak na bakuran ng mansyon. Bukas ang huling yugto ng palabas ni Ramil, isang malaking auction kung saan ibebenta ang lahat ng pinaghirapan ni Tala sa mga dayuhang mamumuhunan. Ang Soliman Textiles ay nakatakdang burahin sa mapa ng industriya upang mapalitan ng pera na magpapakain sa kasakiman ng dalawang traidor. Kinuha ni Tala ang kanyang lumang cellphone at mabilis na tinawagan si Attorney Dante. Dante, handa na ang lahat. Hawak ko na ang ebidensya. Siguraduhin mong naroon ang lahat ng press at ang mga tunay na shareholders bukas. Huwag mong hayaang makatakas ang mga lobong yan. Ngunit Doña Tala, paano ang iyong kaligtasan? Ang pag-aalalang tanong ng abogado. Ang buhay ko ay wala ng halaga kung hindi ko maililigtas ang aking anak at ang aking dangal, Dante. Bukas, muling sisikat ang araw at sisiguraduhin kong ito ang huling araw ng kanilang kaligayahan. Tinapos ni Tala ang tawag at tumingin sa malayo. Ang hangin ay nagsisimulang lumamig, isang babala ng paparating na bagyo ng katarungan. Ang reynang itinapon sa basurahan ay handa na para sa kanyang huling pag-atake. Ang bawat panginginig ng iyong katawan ay parang mga hagupit sa aking sariling kaluluwa. Sesha, ngunit kailangan mong magtiis. Ito na ang huling hibla ng kadiliman bago tayo muling makakita ng liwanag. Sa loob ng madilim na silid, ang bawat hininga ni Sesha ay tila isang kapirasong tela na unti-unting napupunit. Ang kanyang katawan ay nagre-rebelde. Ang paghinto ng lason na dahan-dahang ipinakakain sa kanya ni Ramil ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Luz. Habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang maputlang noo, tila mga luha ng isang pusong matagal nang binihag ng takot. Luz, bakit ang sakit? I'm so scared. Pakiramdam ko ay dinudurog ang bawat buto ko. Ang paos na daing ni Sesha, ang kanyang mga mata, ay dilat na dilat ngunit tila walang nakikita sa gitna ng kadiliman. Hindi nagsalita si Tatala. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng telang abaka na palihim niyang kinuha mula sa kanyang mga kagamitan. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw ng may pamilyar na indayog. Hinahaplos niya ang kamay ni Sesha gamit ang tela. Ang gasgas at katibayan ng hibla ay tila nagbibigay ng anchor sa lumulutang na diwa ng kanyang anak. Ang sakit na yan ay tanda na nagigising na ang iyong katawan, ma'am. Ang lason ay dahan-dahan nang lumalabas. Magtiwala ka sa akin. Isipin mo ang mga panahong tayo ay masaya. Isipin mo ang amoy ng bagong habing tela sa Makati. Bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa nagngangalit na bagyo sa loob ng silid. Sa isang bihirang sandali ng kalinawan, tiningnan ni Sesha ang mukha ng matandang katulong. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mga peklat ni Luz ay hindi na nakakatakot. Tila naging mga mapa ito ng katatagan. Dahan-dahang itinaas ni Sesha ang kanyang nanginginig na kamay
at isinagawa ang isang ritual na matagal na niyang nakalimutan, ang pagmamano. Ang kanyang noo ay dahan-dahang idiniit sa magaspang na palad ni Luz. Ito ang kanilang golden moment, isang tahimik na pagkilala sa gitna ng kasinungalingan. Naramdaman ni Tala ang mainit na luha ng kanyang anak sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit niya sa pagtalikod ni Sesha sa Tagaytay ay natunaw. Naunawaan niya na ang kanyang anak ay biktima rin, isang tupa na naligaw sa gitna ng mga lobo. Bukas, Cecia. Bukas ay kailangan mong maging matapang, wika ni Tala. Ang kanyang tinig ay wala na ang paos na pagpapanggap. Ito na ang tinig ng isang reyna. Huwag kang iinom ng kahit anong ibibigay ni Clarissa. Manatili kang gising. At kapag narinig mo ang aking boses, tumayo ka at lumakad patungo sa liwanag. Nang magbukas, ang bukang liwayway. Ang mansyon ay napuno ng ingay ng paghahanda. Ang malalaking truck ay nagsimulang dumating. Dala ang mga kagamitan para sa gaganaping auction. Ang mga tauhan ni Ramil ay abala sa pag-aayos ng mga upuan sa malawak na hardin, kung saan ang mga pinakamayayamang mamumuhunan sa Asya ay nakatakdang dumalo. Si Clarissa ay pumasok sa silid ni Cecia, suot ang isang matingkad na pulang gown na tila sumasagisag sa kanyang tagumpay. Wake up, princess. Today is the big day. Ibibenta na natin ang legacy ng nanay mong walang kwenta. Be a good girl and drink your vitamins, okay? Inilahad ni Clarissa ang isang baso ng gatas na may hinalong pampatulog. Nakita ni Luz mula sa pintuan kung paano kinuha ni Cecia ang baso. Ang puso ni Tala ay tumigil sa pagtibok. Ngunit sa halip na inumin ito, sadyang binitiwan ni Cecia ang baso. Hinahayaan ang gatas na tumapon sa kanyang gown. Oh, I'm so sorry, Clarissa. I'm just so nervous. Ang nanginginig ngunit malinaw na sabi ni Cecia. Naganggit-ngit ang mga ngipin ni Clarissa. You stupid brat! Luz, linisin mo ito. And Clarissa, fix her up. We don't have time for your drama. Habang naglilinis si Luz, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Cecia. Isang lihim na pangako ang dumaan sa pagitan nila. Ang huling sinulid ay nailagay na sa habihan. Ang disenyo ng paghihiganti ay tapos na. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang dumating sa gate ng mansyon. Hindi ito si Dante. Ito ay si Maki, ang binatang pipi, mula sa Langchay, na may dalang isang balutan na gawa sa dahon ng saging. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang itinuturo ang larawan ni Doña Tala sa isang poster ng auction. Bakit narito si Maki? At anong sikreto ang dala niya na maaaring sumira sa lahat ng plano ni Tala bago pa man magsimula ang labanan? Sa wakas, malaya na tayo sa anino ng matandang iyon. Ngayong gabi, ang Soliman Textiles ay magiging kasaysayan na lamang at ang hinaharap ay nasa ating mga kamay. Ang tinig ni Ramil ay umalingaw-ngaw sa buong hardin ng mansyon. Pinalakas ng mga mamahaling speaker na tila ba ang bawat salita niya ay kailangang itanim sa utak ng bawat panauhin. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang puting barong Tagalog na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa kanyang tabi, si Clarissa ay nakangiti ng may pagmamay-ari. Hawak ang isang baso ng champagne na tila ba ang tagumpay ay kanila na. Ang mga bisita, mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga press na handang kumuha ng larawan, at ang mga elitista ng Makati ay abala sa pagkukwentuhan. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na sa likod ng mga mabulaklak na dekorasyon, ang tunay na may-ari ng bahay ay kasalukuyang nag-aayos ng huling detalye ng kanilang pagbagsak. Sa isang sulok, nakita ni Lucy Maki na pilit na hinaharangan ng mga security guards sa labas ng gate. Hawak ng binatang pipi ang balutan ng dahon ng saging, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Agad na sumenya si Luz kay Attorney Dante na kanina pa nakamasid. Sa isang iglap, naglakad ang abogado patungo sa gate.
upang papasukin ang binata. Ang balutan ay hindi naglalaman ng pagkain. Ito ay naglalaman ng isang obra maestra, ang pinakamagandang telang pinya na hinabi ni Tala sa langchay na may nakaburdang mga simbolo ng katotohanan. Ladies and gentlemen, muling pagpapatuloy ni Ramil habang inilalabas ang isang gintong pluma. Bago natin lagdaan ang formal na paglilipat ng mga ahon ng mga ari-arian, nais kong tawagin ang aking butihing asawa, si Cecia Soliman, upang magbigay ng maikling mensahe. Inalalaya ni na Clarissa at ng isang nurse si Cecia patungo sa entablado. Ang dalaga ay naglalakad ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakayuko. Tila ba isang manika na walang sariling isip. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na humuhunini ng awa para sa baliw na anak ni Doña Tala. Sign it, Ramil. Tapusin na natin ang palabas na ito, bulong ni Clarissa na narinig ni Luz sa malapit. Habang hinahawakan ni Ramil ang pluma upang ilapat sa dokumento, isang matanda at paos na tinig ang bumasag sa katuwaan ng lahat. Ang isang huwad na pirma ay hindi kailanman magbubukas ng pinto ng tagumpay, Ramil. Ang ari-arian ng mga Soliman ay hindi para sa mga mamamatay tao. Ang bawat bulong ay tila na bilanggo sa hangin. Lumilikha ng isang nakabibinging katahimikan sa buong hardin. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ng boses. Doon, sa gitna ng pasilyo, nakatayo ang isang katulong na suot ang apron at bandana. Luz, anong kalokohan ito? Guards, ilabas ang baliw na matandang yan. Sigaw ni Ramil. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang kamay na humahawak sa pluma ay nagsimulang manginig. Ngunit hindi gumalaw ang mga guards. Sa halip, dahan-dahang itinaas ni Luz ang kanyang mga kamay. Tinanggal niya ang kanyang bandana. Hinahayaan ang kanyang pilak na buhok na sumayaw sa hangin. Tinanggal niya ang kanyang apron at sa ilalim nito ay inilantad ang isang marangyang Filipiniana na gawa sa telang dala ni Maki. Isang kulay gintong kasuotan na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang bawat peklat sa kanyang mukha ay hindi na mukhang kapansanan. Tila naging mga medalya ito ng kanyang pakikidigma. Nang magtama ang paningin nila ni Ramil, ang lalaki ay napaatras. Ang kanyang tuhod ay tumama sa lamesa, nagdulot ng isang malakas na tunog na tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Hindi ako isang multo, Ramil. Ako ang katarungang itinapon mo sa bangin, ngunit piniling bumalik dahil hindi pa tapos ang aking misyon. Ang tinig ni Doña Tala ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad na tila yumanig sa bawat pundasyon ng mansyon. Mamama? Ang tinig ni Cecia ay biglang nabuhay. Tumakbo ang dalaga patungo sa kanyang ina. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Niyakap niya si Tala sa harap ng lahat, isang pag-uugnay ng mag-ina na tila muling nagtahi sa napunit na dangal ng kanilang pamilya. Si Clarissa ay mabilis na kumilos, pilit na itinatago ang mga dokumento. Sinungaling! Isang impostor ang babaeng yan. Patay na si Doña Tala. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Clarissa, ang malalaking screen sa paligid ng hardin ay biglang nagbukas. Hindi ang video ng kasaysayan ng kumpanya ang lumabas, kundi ang malinaw na audio at video ng pagtatapat ni Ramil at Clarissa sa silid-aklatan kagabi. Ang boses ni Clarissa na nagpaplanong lasunin si Cecia at ang pagtawa ni Ramil tungkol sa pagpatay kay Tala ay narinig ng bawat taong naroon. Ang mga flash ng kamera ay naging tila mga kidlat na tumatama sa mga mukha ng mga traidor. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-ingay ng may matinding galit. Attorney Dante, ipakita ang mga tunay na dokumento. Utos ni Tala, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa nanliliit na si Ramil. At tawagan ang mga awtoridad. May mga basura tayong kailangang iligpit mula sa tahanang ito. Si Ramil ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang barong ay basa na ng pawis.
Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto, habang si Clarissa ay pilit na tumatakas, ngunit hinarangan ni Maki sa gate. Ang binatang pipi ay nakatitig sa kanya ng may matinding paninindigan. Ang reyna ay nagbalik, ngunit habang tinitingnan ni Tala ang kanyang paligid, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang kanyang anak ay dahan-dahang nanghihina sa kanyang mga bisig dahil sa huling dosis ng lason na ibinigay ni Clarissa bago ang auction. "Cecia, anak, gumising ka!" Ang sigaw ni Tala ay puno ng pait. Mamamatay ba si Cecia sa mismong gabi ng kanilang tagumpay? O may huling alas pa bang itinatago ang tadhana? "Cecia, anak, idilat mo ang iyong mga mata. Huwag mong iwan ang mama sa pangalawang pagkakataon." Ang boses ni Tala ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang donya, kundi ang boses ng isang inang naghihingalo ang kaluluwa. Ang kanyang kulay gintong Filipiniana ay nayurak sa damuhan habang nakaluhod siya at kalong ang walang malay na katawan ng anak. Ang mga panauhin na kanina ay abala sa tsismis ay naging tila mga rebulto, saksi sa isang trahedyang mas masakit pa sa anumang pelikula. Sa gitna ng kaguluhan, ang nakatutulig na tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi, papalapit sa mansyong puno ng kasalanan. Ngunit para kay Tala, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tibok ng puso ni Cecia, isang mitya na tila anumang oras ay maari nang maputol. "Huwag niyo akong hawakan. Wala kayong ebidensya. Pakanalang ito ng matandang yan." Ang nagngangalit na sigaw ni Ramil habang pilit siyang pinupusasan ng mga awtoridad. Ang kanyang dating kagalang-galang na anyo ay naglaho na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang barong ay may mantsa ng champagne at ang kanyang mukha ay namumula sa halo-halong takot at galit. Sa kanyang tabi, si Clarissa ay tila isang basang sisiw, umiiyak at nagsusumamo habang pilit na itinuturo si Ramil. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin na lasunin si Cecia. Pinilit niya lang ako. Ang sigaw ni Clarissa, ang kanyang pagkakaibigan kay Ramil, ay mabilis na natunaw sa harap ng rehas na naghihintay sa kanila. Tumingin si Tala sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot, ngunit hinaluan ng kapatawaran para sa sarili. "Ang karma ay hindi natutulog, Ramil. Akala mo ay nabaon mo na ako sa putik, pero ang putik na yon ang nagpatatag sa akin upang makita ang tunay ninyong dumi." Mabilis na dumating ang mga medik at binuhat si Cecia patungo sa naghihintay na ambulansya. Hindi binitiwan ni Tala ang kamay ng anak. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang init ng kamay ni Maki sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta mula sa binatang nagligtas sa kanya sa dalampasigan. Sa loob ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na liwanag ng puting ilaw ay naging tila isang bilangguan para sa pag-asa ni Tala. Nakaupo siya sa labas ng emergency room, ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng alahas, ay ngayon ay magaspang at may bakas ng dugo ni Cecia mula sa pagkakatumba nito. Lumapit si Attorney Dante, bitbit ang balita ng pagbagsak ng imperyo ng mga traidor. "Doña Tala, hawak na ng mga pulis ang lahat ng bote ng gamot at ang record ng mga ilegal na transaksyon ni Ramil. Wala na silang kawala. Ang Soliman Textiles ay muling nasa ilalim ng iyong pangalan." Ngunit parang walang narinig si Tala. Tumingin siya sa baser na pinto ng ER. "Dante, anong gagawin ko sa yaman kung mawawala ang aking anak? Ang lahat ng telang hinabi ko ay walang halaga kung wala ang taong pag-aalayan ko nito." Sa mga sandaling iyon, lumapit si Maki. Sa kanyang katahimikan, kinuha niya ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy, isang simpleng bagay mula sa langchay, at inilagay ito sa palad ni Tala. Itinuro ni Maki ang kanyang puso, at pagkatapos ay itinuro ang langit.
Isang simpleng paalala na ang himala ay hindi binibili, kundi hinihiling. Ito ang golden moment ni Tala, ang pagtanggap na sa kabila ng kanyang yaman, siya ay isa lamang tao na kailangang magtiwala sa tadhana. Yumuko siya at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, nanalangin siya ng buong puso, hindi para sa kanyang negosyo, kundi para sa hininga ng kanyang anak. Biglang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor na may bakas ng pagod sa muka. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang tinatanggal ang kanyang surgical mask. Doña Tala, ang lason ay mabilis na kumalat sa kanyang dugo. Nagkaroon siya ng cardiac arrest sa loob. Tumigil ang mundo ni Tala. Ang kanyang hininga ay tila na bilanggo sa kanyang lalamunan. Anong ibig ninyong sabihin? Buhay ba ang anak ko? Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang matalim na kutsilyo. Sa di kalayuan, naririnig ang mahinang tunog ng isang monitor mula sa loob ng silid. Isang mahaba at tuwid na tunog na nagpapahiwatig ng kawalan ng buhay. Tuluyan na bang naputol ang huling sinulid na nag-uugnay kay Tala at Cecia? O may sapat pa bang lakas ang pagmamahal ng isang ina upang hilahin ang kanyang anak pabalik mula sa kabilang buhay? Ang mahaba at nakatutulig na tunog ng monitor sa loob ng silid ay biglang naputol, napalitan ng isang mahina, ngunit regular na ritmo, ang tunog ng buhay na nagpupumilit bumalik. Sa labas ng pinto, napaluhod si Tala sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rosaryong kahoy na ibinigay ni Maki. Ang kanyang mga kuko ay nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi, kundi ang matinding pasasalamat na tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng kanyang takot. Nagawa namin siyang muling buhayin, Doña Tala. Isang himala, ngunit kailangan pa rin niya ng masusing obserbasyon. Ang malumanay na pahayag ng doktor habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng intensive care unit. Nang pumasok si Tala, ang amoy ng gamot at lamig ng aircon ay hindi na tila kamatayan para sa kanya. Nakita niya si Cecia, nakahiga sa gitna ng mga kumot na kasing puti ng ulap. Ang kanyang mukha ay payapa na sa wakas. Wala na ang mga anino ng lason sa ilalim ng kanyang mga mata. Lumapit si Tala at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng anak. Ang init ng balat ni Cecia ay tila isang kumpirmasyon na ang tadhana ay nagbigay sa kanila ng ikalawang pagkakataon. Makalipas ang 2 araw, dahan-dahang nagmulat ng mata si Cecia. Ang unang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina, hindi ang mukha ni Luz na katulong, kundi ang mukha ni Doña Tala na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang mga luha ay dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Cecia. Basang-basa ang kanyang mga pisngi habang pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga labi. Mama, patawad po. Ang pabulong na daing ni Cecia. Ang boses ay tila isang gasgas na hibla ng tela. Sa Tagaytay, natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Akala ko ay tama si Ramil. Patawarin niyo po ako. Hinaplos ni Tala ang buhok ng anak ng may matinding ingat. Hush anak, alam ko na ang lahat. Alam ko kung paano ka nilason at ginamit ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Ang mahalaga ay narito ka na. Tapos na ang gabi, Cecia. Sisikat na ang araw para sa ating dalawa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang balita mula sa labas ay tila mga alon na nagdadala ng katarungan. Si Ramil at Clarissa ay formal ng kinasuhan ng frustrated murder, pagnanakaw, at iligal na paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang lahat ng kanilang kasakiman ay nagbunga ng malamig na rehas at kahihiyan sa buong bansa. Ngunit para kay Tala, ang pagpapakulong sa kanila ay hindi na ang rurok ng kanyang tagumpay. Ang tunay niyang tagumpay ay ang makitang muling ngumingiti ang kanyang anak. Ito ang kanilang golden moment. Nang dahan-dahang bumangon si Cecia sa kanyang higaan, kahit pa nanginginig ang kanyang katawan,
at isinagawa ang ritual ng pagmamano sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi ito ginawa sa dilim, kundi sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Naramdaman ni Tala ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanyang puso. Cecia, pagkatapos nito, hindi na tayo babalik sa mansyong yon, wika ni Tala habang nakatingin sa labas ng bintana ng ospital. Ibebenta ko ang bahay at gagawin nating isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at drug addiction. Ang Soliman Textiles ay magpapatuloy, ngunit hindi na para sa kapangyarihan. Ito ay magiging kabuhayan para sa mga tao sa Langchay na nagligtas sa akin. Bumukas ang pinto at pumasok si Maki. Bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak mula sa probinsya. Ang binatang pipi ay ngumiti. Isang nangiting kasing ningning ng sikat ng araw sa dalampasigan. Sa kanyang tabi ay si Lola Bituin na suot ang kanyang pinakamagandang baro, handang samahan ang kanyang anak sa muling pagsisimula. Sila ang aking tunay na pamilya, Cecia, pagpapakilala ni Tala. Sila ang nagturo sa akin na ang tunay na reyna ay hindi nakatira sa palasyo, kundi sa puso ng mga taong marunong magmahal ng walang kapalit. Niyakap ni Cecia ang kanyang ina ng mahigpit. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng sabay, isang ritmo ng pagpapatawad at paghilom. Ang sugat ng nakaraan ay mananatiling peklat, ngunit ang mga peklat na ito ay magsisilbing paalala na sila ay nakaligtas at sila ay mas matibay na ngayon kaysa noon. Sa labas ng ospital, ang mga ulap ay dahan-dahang nahahawi. Inilalantad ang isang asul na langit. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas, ngunit sa huling sulyap ni Tala sa salamin, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling desisyon na magbabago sa tadhana ng lahat. Ano ang huling hakbang ng reyna bago siya tuluyang magpahinga sa piling ng katahimikan? Ang takip silim sa dalampasigan ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat hampas ng alon. Isang tanawin na mas maringal pa sa anumang painting na nakasabit sa dati niyang mansyon sa Makati. Nakaupo si Doña Tala sa isang lumang bangko sa harap ng kanyang munting bahay sa Langchay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa telang abaka na kanyang hinahabi. Ang kanyang mga kamay ay hindi na makinis. Puno ito ng mga marka ng pagtatrabaho at peklat ng nakaraan. Ngunit sa bawat kalyo ay nararamdaman niya ang tunay na lakas ng isang babaeng muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkakataon. Sa di kalayuan, nakikita niya si Cecia na tumutulong kay Maki sa pag-aayos ng mga lambat. Ang kanyang anak ay hindi na ang lantang bulaklak na halos lamunin ng lason. Ngayon, ang kanyang mga pisngi ay may kulay na ng buhay at ang kanyang tawa ay sumasabay sa awit ng hangin. Ang mansyon ng mga Soliman ay isa na ngayong tahanan ni Tala, isang silungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan. Ang kayamanan na dati ay naging pader sa pagitan nila ay naging tulay na ngayon para sa mga nangangailangan. Mama, handa na po ang hapunan. Nagluto si Lola Bituin ng paborito ninyong isda. Tawag ni Cecia habang papalapit sa kanyang ina. Tumayo si Tala at sinalubong ang kanyang anak ng isang yakap. Sa katahimikan ng sandaling iyon, nasagot ang lahat ng tanong na dati ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang dahan-dahang paghilom na tila paghabi ng tela, isang sinulid sa bawat araw, isang hakbang sa bawat paghinga. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa kanyang pagiging bulag sa nakaraan. At napatawad na rin niya si Cecia dahil alam niyang ang pag-ibig ay mas matimbang kaysa sa anumang pagkakamali. Nakahanap na ba sila ng kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang ito ay hindi matatagpuan sa katahimikan ng isang air-conditioned na silid, kundi sa ingay ng mga bata, sa Langchay, sa pagod, pagkatapos ng isang araw na pagtatrabaho, at sa katiyakan na bukas ay may sikat ng araw na naghihintay. Ang mga traidor na si Ramil at Clarissa
ay nananatiling nakapiit sa likod ng rehas, ang kanilang mga pangalan ay dahan-dahang nabubura sa alaala ng mga tao. Isang paalala na ang katarungan ay may sariling oras at paraan. Tiningnan ni Tala ang malawak na dagat. Ang kanyang buhay ay tila isang malaking habihan. May mga bahaging madilim, may mga bahaging makulay, at may mga bahaging naputol ngunit muling idinugtong. Ang aral na iiwan niya sa mundo ay simple lamang. Ang tunay na korona ay hindi yari sa ginto o diamante. Ang tunay na korona ay ang malinis na konsensya at ang pusong marunong magmahal ng totoo. Kahit pa ito ay nasugatan na ng maraming beses. Ang reyna ay wala na sa kanyang trono. Bulong ni Tala sa kanyang sarili habang nakangiti. Dahil sa wakas, siya ay isa na lamang inang malaya at payapa. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit. Ang kadiliman ay hindi na nakakatakot dahil alam ni Tala na sa bawat gabi ay may dalang pangako ng isang bagong umaga. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang matamis na pagsisimula. At sa huling sulyap ng sikat ng araw sa dalampasigan, baon ni Tala ang isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong ganid, ang kapayapaan ng isang inang muling natagpuan, ang kanyang sarili at ang kanyang mahal na anak. Mga mahal naming tagapakinig, dito na nagtatapos ang ating madamdaming paglalakbay kasama si Doña Tala, si Cecia at ang mga tapat na puso sa Langchay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa pagpapahiram ng inyong mga pandinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa nobelang ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kirot, lalo na sa bahagi kung saan nahuhulog si Tala sa bangin habang pinapanood ang pagtalikod ng kanyang sariling dugo. Ang tagpong yon ay tila isang sugat na bumukas sa aking sariling pagkatao. Ang kwentong ito ay hango sa mga realidad na madalas nating itago. Ang mga pagkakataong ang tiwala ay nagiging lason at ang tahanan ay nagiging banyaga. Ngunit higit sa pait, nais kong itanim sa inyong mga puso ang isang munting binhi ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng pagsuko, kundi ito ang pinakamakinang nahiyas sa korona ng ating pagkatao. Tulad ng isang maliit na liwanag ng gasera sa gitna ng malawak na dagat, ang pag-ibig ng isang ina ay kayang tumawid sa pinakamalalim na bangin at pinakamataas na pader ng galit. Bago tayo tuluyang maghiwalay sa kabanatang ito, nais kong iwan sa inyo ang isang katanungang naging mitya ng aking pagsusulat. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Doña Tala, matatagpuan mo rin ba sa iyong puso ang lakas na patawarin ang taong naging dahilan ng iyong pagdurusa? O ang katarungan ba para sa iyo ay dapat laging may kasamang kapalit na pait? Napakasarap malaman ng inyong mga saloobin at karanasan tungkol dito. Kung ang kwentong ito ay nakapukaw sa inyong damdamin, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong komento, i-like ang ating video, at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing hininga ng ating mga kwento upang patuloy tayong makapaghabi ng mga obra maestrang magbibigay liwanag sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng buhay, manatiling may pag-asa at laging magmahal ng tapat.